I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. So yun mga kababayan, mayroong binanggit si Senator Lacson. Nako na hindi po nabanggit doon sa Blue Ribbon Cavite. Nako mga bes, tinamaan lahat ng mga kasamahan niya dito ito matapang din to Siyempre, ayan po alam niyo gusto ko talaga si Senator Lacson noon pa. Kaso lang ng mga issue niya, parang hindi ko na sinusuportahan. Pero, okay lang yun. As long as maganda ang kanyang pinakita, walang problema. Ayan, sanabi dito ng Avanti TNT. Ayan guys, medyo masakit sa dibdib ng mga kasamahan niya ito, Magtatampo sila sa kanya. Halos lahat ng senador sa 19th Congress may insertion sa 2025 budget. Goes. Hi! Binisto yung mga kapwa niyang senador. Agay! Ganyan katapang si Senator Lacson. Walang inuurukan. Agay, September 28, 25. Halos lahat ng senador sa 19th Congress ay may insertion sa 2025 national budget ayon kay Senator President Pro Tempore Panfilo Lacson. Oh my goodness. So, ibig sabihin, ganun din si Cayetano. Si Pia. Yung iba pa. Di ba? Kasi sabi niya halos lahat ng senador 19th Congress ay may insertion. Sabi ko 'di ba, mga kababayan, ang insertion wala naman masama doon Kung yan po ay nagagastos mo sa tama at may resibo ka na i-submit doon sa treasury or saan, sa DBM or saan ba dapat or sa Pangulo. Kaso lang mga bes paano mo masasabi na yung pera na yun, ginastos sila ng tama? Ay, sus, Maria Joseph, common sense na lang mga kababayan. Mayroon silang national ba? Sabi dito, halos lahat ng senador sa 19th Congress ay may insertion sa 2025. Agay. Panfilo Lacson, nakakakita ako ng dokumento kung magkano yung insertion pagkalalaki yung sa NEP man ito o sa hangganan sa BICAM. So, ibig sabihin, pati si Tulfo, kung wala pa naman binanggit na pangalan. Ang sinabi niya lang, halos lahat. Nako, sino lang kaya ang absurdo doon? Sabi niyo, halos lahat ng senador may insertion. Wala naman, problema ang insertion. Kung yan po ay ginamit mo sa tama. Diba? Pero kung nagnakaw ka, wala. Yan, kakasuhan ka talaga, di ba? Ipakita rin niya umano ang dokumento kay Senate President Tito Soto. Oh my God. Ano ba yan? Ulitin nga natin. Ayan, nakakita siya daw ng dokumento kung magkano insertion pagkalalaki. So, ibig sabihin malalaki mga bes. Sabi niya lahat ng mostly senadors, sabi niya ganon, may insertion. Yung sa NEP naman, ito hanggang sa BICAM, talagang malulula ka. Ni Lacson sa isang panayam ng radyo. Ipinakataran niya umano ang dokumento kay Senate President Tito Soto. Nakita naman doon listahan ng mga senador na pagkalalaki, ayan, ng kanilang insert, malaki, unprecedented. Sabihin ko nga, sa 19th Congress, halos lahat. Pag sinabi mong halos lahat, sino kayang natira? Nako, mga bes. Pati pa si Bato at saka si Bongo. Hala kayo. Maganda ito, mga bes. Magandang laban ito. Kaya nga, kay Pangulong Marcos Jr., talagang binangga niya lahat. Diba? Anya, marami items ang nabito. Ito natatandaan nyo, may binito ang Pangulo. Bilyon-bilyon po. Kasi mayroon siya nakita doon. Sabi po dito, anya marami items ang nabito inilagay sa 4-letter i-release. Ngunit, nagbabala siya na maaaring umabot sa mahigit 100 bilyon ang halaga kapag na-release ang mga ito. Ala kayo!
inakusahan din ni Lacson ang Department of Budget and Management, which is ang DBM, na kapabayaan sa pag-release ng pundo para sa flood control na galing sa unprogram. Maski paano mayroong negligence ang DBM kasi yung unprogram appropriation, paano ito nahugot at napunta sa infrastructure project. Paliwanag niya at binanggit ang isang kaso ng Kongresta sa Mindoro. Hoy! Nako. Hala, mga bes, at mayroon pang isa. Halos diskaya din, ang daming luxury car. Ay, may Ferrari pa, isang gobernador. Ilabas ko yung video, guys, Ayon sa ulat ng politiko, si dating Senate President Chis Escudero umano ay nag-insert ng 142.7 billion sa panukalang 6.3 trillion 2025 budget na napuntahan sa mga infrastructure at flood control project na may overlap at kulang sa dokumento. What the heck? Wala naman problema itong insertion kung igastos mo ito sa tama na may kaakibat na resibo, mga kababayan. Importante po yan. Okay? So, yun. Ang pasabog ni Senator Lacson, biro mo, halos lahat. Oh my goodness. Grabe kayo. Grabe talaga kayo, sa totoo lang. Ewan ko na lang sa inyo. Halos lahat kayo, pati si Ruben, pati si Bongo sa bato. Ang lakas ng tama nyo pag manira sa Pangulo. Hindi totoo yun. Mga DDS na ito. Grabe. So yun mga bes, ang pasabog ni Senator Lacson. So ang tanong, asaan na punta yung mga yung insertion ng mga senador na yan? Nasabi niya, halos lahat ng senador may insertion. Ang tanong ngayon, asaan ang resibo? Nasaan yung project? Sa bawat senador na may insertion. Saan? Ilabas dapat ninyo yan. Kaya tandaan nyo, yung mga senador sa 19 Congress, mga kababayan, isa na rin dyan si Amy Marcos. Sino pa? Tapos ang lakas loob nyo kumanira kay speaker na wala naman kayong pruweba. Di ba? So kailangan, ito pa naman, wala pa naman accusation sa kanya na kumbaga binulsa nila yan. Pero ang tanong kasi dito, yung insertion nung last 2025, ang tanong, anong klaseng project yan? Kung mayroon pala kayo insertion. Tulad ni Escudero, 142.7 billion sa panukalang 6.3 trillion 2025 budget napunta sa mga infrastructure at flood control project na may overlap at kulang sa dokumento. Ang laki. 142 billion, guys. 100 na sasakyan. Ilang malita yan? Nako. Hindi milyon yan, bilyon yan. Ano na? So, kailangan yan po, mga kababayan, imbestigahin. Kaya sabi ko, si Pangulong Marcos Jr., talagang desidido po yan na imbestigahin. Wala siyang sinasanto kahit sino. Babanggain niya. Ayan malinaw na malinaw. Yan po ang bagong pasabog ni Senator Lacson, mga kababayan. Kaya ang tanong natin, nasaan ang mga proyekto? Saan napunta ang insertion ni Chis Escudero na 142 point something billion? Nasaan ang project? Pakita nyo para na malaman ng taong bayan dyan sa Sorsogon. Saan ba yan? Ang lugar niyan. Kung 142 point something billion ang kanyang insertion, ay dapat ang ganda-ganda ng kanyang lugar. Ipakita niya with resibo. Para maniwala na hindi sila kurakot. Ay, sus, Mariosep. Pero pag wala, ay sus, nako guys, malaking pong pasabog yan. Malaking problema ang kinahaharap natin ngayon. Sayang yung pera. Ang dami kawawa yung mga Pilipino, Si Pangulong Marcos Jr., grabe. Nagtatrabaho yung tao, gumagawa ng idea, magagandang programa. Yung kanyang walang gutom kitchen, napakaganda po yun. Siya po ang nagtatag niyan para sa mga mahihirap na mga kababayan na hindi kumakain sa loob ng isang araw, halos
kumukulong kalamnan nila. Kaya gumawa siya ng paraan. Tapos kinukontra nyo. Ang lakas nyo magkontra pagdating sa ayuda ha. Kinukontra nyo. Maraming mambabatas ang kumukontra sa ayuda. Oh, mas maganda naman yung ayuda kaysa naman ibubulsa ninyo. Oh, anong pakialam nyo kay Pangulong Marcos Jr. sa mga ayuda niya, aber? Oh, kayo nga wala kayong natutulong eh. Puro lang sa bulsa ang inatupag nyo eh. Eh, huwag kayong makialam sa plano ng Pangulo. Alam niya yan, Pangulo yan eh. Hindi niya sinasayang yung mga pera. Binubuhos niya doon sa mga mamayang Pilipino. Oh, tingnan nyo nga yung zero billings. Nagawa ba niyan mga past administration? Wala. Nga. Kaya hintayin natin ang general, universal care. Yung sinabi ng Pangulo, yung universal care, lahat na, makinabang, zero. Ang babayarin. Ay, napakaganda po yan. Naku! Abangan ko talaga yan. Inaabang-abang ko nga eh. So, yun guys. O, kayo na pong balang humusga dito sa mga tao nito. Halos, senador, may insertion. Ang tanong, nasaan na? Ewan. Well, ito, I think, God is good all the time. Gumagawa talaga ng paraan ng Panginoon, para mabunyag itong mga katiwalian. So, yun guys, sana magtulong-tulong tayo, mahinto ang korupsyon sa bansang Pilipinas, at tumigil na kayo sa ka-insert na yan. Sana gumawa ng paraan ng Pangulo para hindi na mabigyan itong mga politician na ito, at sa Pangulo na lang sila hihingi ng budget. So, yun guys, ang aking pinaka-latest update. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye, yan, babus. God bless Philippines!